Sa usaping konstruksyon, madalas nating naririnig ang salitang tie wire. Isang manipis na bakal na ginagamit upang itali o ikabit ang mga bakal na nagpapatibay ng konkreto o reinforcing bars. Ngunit sa likod sa simpleng gamit nito, isang mainit na tanong ang lumulutang. May maidudulot ba talagang lakas o tibay ang tie wire sa isang istruktura? O isa lamang itong pansamantalang panali na walang teknikal na ambag sa kapasidad ng istruktura? Sa pagtatalong ito, susuriin natin mula sa technical, practical at batayang pamantayan tulad ng ECI 31814 at NECP 2015. Kung ano nga ba ang tunay na papel ng tie wire o tagapagpatibay ba ito o tagaposisyon lamang ng bakal? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tara, alamin natin. Ngayon pag-uusapan natin ay ang tungkol sa tie wire na medyo mainit na issue lagi base sa nakikita ko at nababasa sa social media na palaging may kumukontra o nagtatalo tungkol dito kung ano talaga ang papel niya sa construction, particularly sa mga structural elements gaya ng column, beam, slab at shear wall. Ano nga ba ang tie wire? Ang tie wire ay manipis na bakal na kadalasang ginagamit upang itali o i-secure ang mga steel reinforcing bar bago sila buhusan. Ngayon, ipapakita natin ang mahalagang papel ng tie wire sa structural elements. Una, pag-aayos at pagpuposisyon ng rebars. Sinisigurado ng tie wire na ang mga rebars ay nananatili sa tamang posisyon batay sa plano ng civil structural engineer habang ginagawa ang formwork at bago ibuhos ang konkreto. Kung walang tie wire, maaaring gumalaw ang mga bakal habang binubuhos ang konkreto na magdudulot ng kahinaan ng struktura. Pangalawa, pagpapanatili ng rebar spacing. Tumutulong ito sa pagtitiyak at tamang distansya ng mga rebars. Pangatlo, pansamantalang stability. Ito ay tumutukoy sa bago tumigas ang konkreto, nagbibigay ito ng pansamantalang suporta upang hindi gumalaw ang buong rebar cage habang binubuhos ang konkreto. Pangapat, mas maayos na pagkakagawa. Pinapadali ng tie wire ang pagkabit at inspeksyon ng mga bakal. Kapag maayos ang pagkatali, mas mabilis at ligtas ang trabaho sa construction site. Panglima, maiiwasan ang lapse or misalignments. Mahalaga ang lap splice at cover sa structural integrity. Kung hindi matibay ang pagkakatali, maaaring magkamali sa overlap o clearance na magdudulot ng structural weakness. Ito ang very common na tanong. Kung nakakatulong ba ito sa tibay ng istruktura? Ngayon, sasagutin natin yan. Ang sagot nito, hindi direktang tumatanggap ng load ang tie wire, ngunit indirectly, napakahalaga nito sa load resistance ng structure. Ang tie wire mismo ay hindi nagpapalakas sa struktura, kundi ang kombinasyon ng tamang posisyon ng rebars at konkreto. Ngunit dahil sa papel nito sa pagsisecure ng mga bakal sa tamang posisyon, nakakatulong ito sa pagtitiyak ng structural integrity. Kung hindi maayos ang paggamit ng tie wire, maaaring magbabago ang posisyon ng rebars, magdudulot ng cold joint or honeycomb, magre-resulta sa mahinang banding ng konkreto at bakal, magpapahina sa buong istruktura. Ngayon, magbibigay tayo ng conclusion na ang tie wire ay isang mahalagang construction tool na tumutulong sa tamang pagkakabit ng bakal. Kahit hindi ito direktang nagpapalakas sa isang istruktura, ito ay kritikal sa pagtiyak ng kalidad ng tibay ng mga structural elements tulad ng column, beam, slab at shear wall.
Ngayon, aalamin natin kung ano ang sinasabi ng mga codes tungkol sa tie wire. Kung talaga bang nakakatulong siya sa strength ng structure. Kung meron siyang direct contribution sa pagdagdag ng kapasidad ng isang struktura. So ngayon, base sa ECI 31814 and ECI 31819, hindi binabanggit na ang tie wire bilang isang structural reinforcement. Ang ibig sabihin ng ECI ay hindi siya kasali bilang isang reinforcement ng konkreto. Meaning, hindi siya nagko-contribute directly na mapalakas ang isang struktura or isang elemento gaya ng column, beams, slab, and shear walls, and kahit ano pa man na structural elements na ginagamitan ng tie wire. Ang tanging layunin ng tie wire base sa sinasabi ng ECI ay pang-installation o pang-construction tolerance lamang. At saka ayon sa ECI, ang reinforcement bars must be properly tied and supported to maintain the position during concrete placement. Ito ay sinasabi base sa ECI 31819 section 25.3. So ang ibig sabihin talaga, ang purpose lang na talaga ng tie wire, position lang, pagtali para maging ma-maintain ang position ng mga rebars gaya ng anilyo, stirrups, saka longitudinal bars para maging proper lang ang maging placement niya habang di pa nabubuhusan hanggat sa pagbuhos, hanggat sa matapos buhusan. Pero kung may buhos na or buhos ng isang structure or elements, kumbaga wala na siyang contribution dun. Kasi nga hindi naman siya directly sumasalo sa loadings. Hindi naman siya directly ang nagre-resist sa mga forces na nararamdaman ng bawat struktura, bawat elements of the structure. Malinaw sa code na wala siyang technical na ambag na pagpalakas ng isang element or sa mga elements ng structural gaya ng nasabi natin ng mga columns, beams, slab, and shear wall. Sa NECP 2015 naman, based on ECI 31811, gaya ng ECI, ang NECP ay hindi rin binibilang ang tie wire bilang structural component na may kontribusyon sa pagdagdag ng lakas. Nakasaad sa mga general construction provision na ang reinforcement ay kailangang nakaayos at nakasupport sa panahon ng concreting, pero walang binanggit na tie wire ay nagbibigay ng dagdag na lakas or kapasidad ng isang struktura. So malinaw mga ka-construction na talagang hindi siya talaga nakakapagbigay ng additional capacity or additional strength sa isang struktura. So sa banggitin naman natin sa section 25.3, placement of reinforcement. Reinforcement including anchors and splices shall be placed and supported to maintain their location and during construction. Dito ang papel ng tie wire ay tulong sa proper placement and support, not structural capacity. Yan po mga kababayan ang klaro na sinasabi ng codes tungkol sa tie wire. Talagang malinaw na wala siyang contribution with regards to structural capacity, strength, and integrity. May function lang siya during sa pagtatali at during sa pag-a-assemble ng mga rebar cage hanggang sa mabuhusan para maging permanent position lang siya. Ang binibigay lang niya para maging tama ang placement ng mga rebars, particularly spacing and arrangements. Ito mga aspeto at saka yung tie wire, structural strength hindi siya nagbibigay.
ng additional strength. Installation support, oo. Ibig sabihin, sa installation, during installation, nagbibigay siya ng support para mabuo ang isang rebar cage, gaya ng slab. Tatali mo siya para maging isang buo, gaya ng rebar cage ng board pile. Tatali mo siya para maging isang buo, para magkasama-sama at maging forma na rebar cage. Construction stability, yes, nagbibigay siya ng during construction. Habang ongoing construction, nagbibigay siya ng stability ng mga rebars. Design requirement, hindi kailangan i-design structurally yung tie wire. Ibig sabihin, hindi siya included sa design. Only rebars and concrete. Kasi nga siya, pantali lang talaga para mabuo ang isang rebar cage. Code recognized reinforcement, hindi siya kinikilalang reinforcement. Hindi siya belong to the reinforcement rebar. Hindi siya kinikilala na nagre-reinforce sa isang structure, particularly yung mga elements. So, magbibigay tayo ng conclusion regarding sa mga sinabi ng codes. Ngayon, hindi sinasabi ng ECI 31814 at saka ECI 31819 o NSCP 2015 na ang tie wire ay nagbibigay ng additional strength sa column, beam, slab, or shear wall. Ang gamit ng tie wire ay pagsuporta lang sa pag-install ng mga bakal o rebars upang masiguro ang tamang posisyon at spacing bago at habang ibinubuhos ang konkreto. Or sa mga codes na ito ay bahagi ng construction practices pero hindi kasama sa structural design calculation. So ibig sabihin, hindi talaga siya sinasama sa calculation at alam naman natin yan. Kasi hindi naman talaga siya nagbibigay or nagko-contribute ng kapasidad or strength ng isang struktura. Ngayon, ang tanong, may sinasabi ba ang ECI 318, 2014 or 2019 at NECP 2015 na ang tie wire ay nagbibigay ng additional strength sa structural elements tulad ng column, beam, slab at rebar at shear walls? Wala siyang sinabi or wala siyang binanggit. So ibig sabihin, klaro na ang tie wire ay pangtali lang talaga para mabuo at hindi madisturbo ang posisyon ng rebar. Kumbaga, ang gamit ng tie wire ay pansuporta lang sa pag-install ng bakal upang masiguro ang tamang posisyon at spacing bago at habang ibinubuhos ang konkreto. So, hindi kinikilala talaga ng mga nabanggit na codes ang ECI at NECP na ang tie wire bilang isang material na direktang nagdadagdag ng structural strength sa mga elementong ito. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa mga discussion na ito. Kindly like, follow, and subscribe para masubaybayan mo ang mga ganitong video. Thank you and God bless.